makasama po natin kayo. Sila po yung mga taga-Candelaria mo. Layo ng church nila, pupunta pa dito. Mura na lang ang pamasahin mo. Pero hindi ko po sasagutin po kasi yeah. Gusto ko po maging masaya kasi light lang tayo. Alam niyo po yung pag-aaralan natin sa umagang ito ay light lang. So, I want you to focus on it. I want to give your heart and your mind and your soul and your spirit hearing the Word of God. Amen po ba? Comfortable na po kayo sa upo nyo. Pakigulpit po nung nasa kalapit ka ha. Kung sakali lang naman. Kung sakali lang. Medyo napigit na ang tainga at natiklop na ang mata. Ano po? Paki. Sabi nga po paalala ang gamot sa nakalilimot. Baka po kasi kayo ay akala ko ay nakikinig kayo dyan, yung pala ay tulog na. At kapag naman kinulbit, kung ingay, nananalangin ako. Dahil bigit nananalangin. Tama po ba ako? Amen? So, tayo po sa salita ng Diyos. Sino pong handa na? Amen. Sabihin niyo po sa inyong kalapit, handa ka na ba? Ayan. Sabi mong katutulog. Ano po? Amen. Last week, ang ganda po nung tinuro nung ating mga ngaral. Last week, it's all about facts. Sino po nakakatanda? F-A-T-S. Ang tatandaan ko po ang F ay faithful, ang A ay available, ang T ay teachable, ang S po ay sacrifice ko. Submissive pala. Sorry, ako walang din nakatanda. F is faithful. Faithful kanino? Faithful sa Diyos. Especially. A, available in where? In the service of God. Or in the service of other. Because tayo po ay binigyan ang command ni Lord na love your neighbor as you love yourself. Baka tanongin niyo po sa akin, sino ang aking kapitbahay? Yan. Yung pong nasa kanan nyo, yung nasa kaliwa nyo, yung nasa likod nyo, at nasa unahan nyo, yan po ang inyong neighbor. Maliwanag po ba? T, teachable. Dito po maraming bumabagsak na Christian. Amen. Teachable. Sa Tagalog, madaling turuan. Salamat po sa Tagalog. Madaling turuan. Teachable. Sabihin niyo nga po, I am a teachable Christian. Amen. Ulitin po natin. Tagalogin natin para mas pasok. Ako ay madaling turuang Kristiyano. Well, sure? Okay. Naninigurado lang po ako kasi makatulog na kayo. Amen? T, teachable. Who in the Bible, who has a teachable heart? Sino po? Si David. Amen po? Yes. And S is submissive. Are you a submissive one? Kayo po ba ay... Sorry po, hirap pagkalam ng Tagalog, nangangapa po talaga ako. Submissive or submission. Magpasakot. Salamat po. Ibig sabihin, isig pa kayo. Submissive. Tayo po ay marunong magpasakot. Amen. That is F-A-T-S. Happen to be the characteristic of the
of the body of Christ. Ang body of Christ must be faithful, A, available, T, teachable, and S, submissive. Are you one of them? Alam niyo po, sa pagiging born again, madali po ang maging born again. Madali po ang maging Christian. Hindi po yung nakatayo sa likod, ha? Hindi po madali ang maging Christian. Alam niyo po ba ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging Christian? Ang pinakama-difficult ang pinaka-difficult po sa bahagi ng Kristiyano ay ang pagiging Kristiyano. Madali po ang mag-born again. Tanggapin mo lang si Kristo. Receive Jesus Christ as your personal Savior and accepting Him in your life, you are automatic born again. Tama po ba ako? Pero ang mahirap po ay ang pagiging Kristiyano. Did you know that ang pinakamahirap, the difficult things that you change or ang pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano ay ang kanyang character? Ang kanyang character is the difficult part of being a Christian. It is. Kaya lang, kailangan mo po ito because you belong to the body of Christ. Bahagi po kayo ng katawan ni Kristo. At bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tatanggalin po natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa katawan ni Kristo. Amen. Agree po kayo. Today, I will talk about after knowing the characteristics of being a Christian or characteristics having one of the body of Christ. Today, I will talk about building up the body of Christ. Amen. Turo na po ang tungkol sa characteristics. Ngayon, i-build up po natin kung ano man merong characteristics meron tayo. Hindi po yan mananatiling characteristic lamang. Kailangan po yan ay mayroong gawa, merong pagbabago, at meron pong pag-change. Hindi po ako naniniwala ng isang tao ay habang buhay na mabait. Baliktad. Hindi po ako naniniwala na ang tao ay habang buhay na masungit. Hindi po ako naniniwala na isang tao na lalo may Kristo sa puso ay mananatiling pangit ang ugali. Alam ko hindi agad kayo. Pangit ang ugali. Real talk. Sino po kayo may kakilala kayo? O dito na lang, tayo lumabas. Sino po dito alam nyo na napakapangit ang ugali? Dito po. Dito. Kilala niyo po mga kalapit niyo? Mabait po ba yan? Gusto ko pumain pero di ko magawa. Tama? Tayo po ay nagiging mabait lang kapag nananatili ang Kristo sa buhay at puso ng bawat isa. Kaya nga po minsan di niyo po napapansin, may magsasabi sa inyo na, nawawala na ang glory, nawawala na yung glory sa mukha mo O, sa millennial na language or term,
pangit na ang iyong aura. Tama ba? Yung yung tipong para daw nalugi ng nalugi. Tama? Kailangan po mga anak ng Diyos, laging mukhang kalabasa, hindi mukhang upo. Matad ba? Tama? Tama. Kahit na may problema, kahit na may pagsubok, ang ngiti at ang tawa ay hanggang tenga pa din. Ganyan ang Kristiyano. Tama po ba? We have always taking care of our character. Okay. And because you belong to the body of Christ, we must try. Sige, try na lang po natin building up your character in the body of Christ. Kailangan lagi po natin lagi natin liligligin or uugain. Di po ba minsan ang mga anak ng Diyos, pag hindi mo uugain, hindi mo, tama na, gaganunin, hindi magigising, tama. Akala niya, tama-tama siya, pero minsan nga may term pa ang mundo na, ay, kaya ito nagbago, nauntog na to. Tama po ba ako? Ay, nauntog yan sa semento. Ay, mabuti ko sa semento nauntog, hindi ko sa unan. Wala pa din pagbabago, right? Am I right? Building up the body of Christ. Ephesians chapter 4, verses 11 to 14. Ay, 12 to 14. Basahin po natin. Look at the monitor. Verse 12. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Okay po? Ano pong hawak ninyo? Tagalog or English? To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Verse 13. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Alam niyo po, ang prinsipyo ng Diyos ay makita na ang body of Christ ay lumalago. The principle of Christ is knowing, and the desires of God to the body of Christ is to grow and to grow. Amen po ba? Amen. Is to grow, lumago. Normal na po siguro na ilang taon ka na, 16, 17 years old, ay na-daddy ka pa. Is it normal? 17, 13, 14, na-daddy pa? Saan nakakita? Si Bonjing siguro. Malaban na, pastor. Si Bonjing. Hindi nila kinala yun. Ay, ni-research ko po yan. Ganun po ako ka-attentive to listen. Before, I was not a listener. I'm not a good listener. Pero naging Kristiyano po ako, natuto po akong maging good listener. I am a wide reader. Papasa mo sa akin lahat ng book, ganyan kakapal o ganito kakapal, kayang-kaya kong tapusin, babasahin ko po yan. Pero naging po Kristiyano, one thing that God taught me about is to be a good listener. Nang marinig ko po yan kahit ng isang linggo sa mga ngaral, nang nangaral po ng isang linggo, because hindi na kapag ganun ka-relevant pagdating sa TV, actually hindi po ako masyadong tutok sa mga TV sa TV. I am a wide reader. Ako mas gusto ko pa nagbabasa kaysa nanonood. Ngayon, nung mabanggit po ni Pastor Edgar si Bonjing, ni-research ko po yan.
po pala ay pelikula before, it is a movie. Jimmy Santos. Hindi ba? Hindi ko ba siya yung... Meron pang isa. Before kay Jimmy Santos, meron pang isa. Ano ang pangalan mo? Ano ba ba sa kanya? Bentot. Bentot Junior ba? Ay, hindi nyo marirecall yun. Ni-research ko po talaga yung pastor with due respect. With due respect, talaga pong research ko siya. Siya po ay matanda na, pero nadede pa. Natutulog sa crib. Ano yung crib? Ayun po. At ang kanya pong dede, ano ba sabi ko dede nga ba yun? Ang kanyang yung galon. Yung galon malaki. Tama ako sa radyo. Yung galon. Siya si Bonjing. Meron po ba Bonjing dito? Huwag naman po tayo maging Kristiyanong Bonjing. Alam niyo po yun? Kristiyanong Bonjing. Kung tutuusin, madali po ma-build up ang body of Christ. Normally, kung tayo po ay patuloy na mag-i-step at lalakad at hahakbang patungo kay Christ, madali po tayo ma-build up. Because Ephesians chapter 4 verse 11, meron ka, basta, pakibasa po ako. Ephesians chapter 4 verse 11. At binigyan niya ang ilan ng ako upang maging mga apostol, ang iba naman yung mga propeta, ang iba yung mga evangelista, ang iba yung mga pastor, at ang mga lingkod. Sige po, salamat po. Ephesians chapter 4 verse 11. Kung tutuusin po, ang Diyos ay nag-provide. God provide a gift. The Lord provide a gift para hindi po tayo ma-stagnant, para hindi po tayo mabonsai sa simbahang ito. Ano po unang binigay niya? Una, He gave apostles. Meron pong gift ng pagiging apostol. Sa Tagalog, apostol po ba? Apostol. Meron din pong ibinigay ang Diyos na prophets or propeta. Ibigay ng Diyos para po meron gampanan sa loob ng simbahan or may gagampanan sa loob ng body of Christ. So, hindi po tayo mauubusan ng resources na sasabihin nyo na hindi ako pwedeng lumago dahil nagbigay po ang Diyos, nag-provide ang Diyos ng mga gift na maaaring magkaroon ang bawat isa sa atin. Napipil nyo na po ba na ako po ay tinawag bilang apostles, prophets, evangelists, pastors, and teacher. Ako po'y naniniwala na sa samahang ito ay may uusbong na kahit isa sa 5 ito. Amen. Amen, amen. God provides a gift. Hindi niyo lang siguro napapansin yan. Pero ang calling ng Lord sa iyo ay ito. Ano po, bakit po ibinigay ng Diyos yan? Pakibalik niya, sisters. Hindi, dito. Yan. Bakit po ibinigay ng Diyos ang fivefold ministry? Nagigets niyo po ba ako? Malinaw po ba? Amen. To equip the saints for the work of ministry. To equip
turuan. Para saan? For building up the body of Christ. So wala po tayo magiging reason para sabihin sa Diyos na hindi ako lumalago dahil Christ provide the gifts. Amen po ba? He provides the gift. Hindi lang yon. He provides connection. Ang mga anak na to that belongs to the body of Christ ay binigyan ng Diyos ni Kristo ng connection. Kanino? To the head of the body of Christ. Sino po ang ulo? Sino? Si Christ. Amen po ba? Christ Himself is the head of the body of Christ. And we are, ano tayo? Branches tayo. And we are the branch. Jesus Christ is the head, and we are the branches. Amen po ba? And yet, alam niyo po ba kung bakit? Hindi naman galit. Hindi naman galit na galit si Pablo. Alam niyo po, nung binasa ko po ang salita ng Diyos, iniisip ko po, ano po kaya tunay na ugali ni Pablo? What is Pablo's true identity? You know why? Dahil sa mga, basahin niyo po yung epistles niya, from Romans, Acts, to Corinthians, to Ephesians, Philippians, Galatians, Colossians. Lagi po niyang may word po siyang sinasabi doon. I urge you, my beloved brethren. Tinagalog ko po, hinanap ko po ang Tagalog ng urge. U-R-G-E. Sa mga grade 12 dyan. What is urge in Tagalog? Sumasawa po. Urge. Pinamamanhigan ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Ay, hindi ko po makuha yung ano ni Pablo. Bakit po sinabi niyang pinamamanhikan ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid? Mga anak, sino dito mga anak? Taas ang kamay. Anak. O, yung dito mas, ano kayo, tatay? Mga anak, di ba pag inuutusan kayo ng magulang nyo? How? Paano kayo inuutusan ng magulang nyo? Di ba minsan sabihin, anak, pabili naman ako ng toyo anak, pabili naman ako ng toyo sa tindahan. Most of the time, ano sinasagot nyo? Ano sagot? Mamaya po nanay. Mamaya na lang. May ginagawa pa ako eh. Ay kung ang Diyos ang magsabi sa inyo, tumayo ka dyan, mangaral ka doon, anong gagawin mo? Mamaya na Lord, may ginagawa pa ako. Sinong hindi? Sinong hindi magkakaroon ng ugali na sabihin ko pa naman na ano ba naman anak, kailangan pa ba akong magsumamo sa'yo? Kailangan pa ba akong alam niyo na yan, gets yun na ako, amen? Kailangan po bang amuhin kita? Lumuhod ako sa harapan mo para bumili mo lang ako ng toyo, samantalang toyo lang naman ang pinabibili ko. Mahirap bang sabihin, pabili nga ako ng toyo. Ang tindahan naman po siguro ay hindi mula dito hanggang diversion. Tama po ba? Am I right? Malalapit po ba ang tindahan ng mga taga-Candelaria? Oo. Alam ko malalapit ang tindahan sa inyo. Nakarating na ako kina Dave eh. Pag yung kalapit nila sa kanan meron. Tama? Sa kaliwa meron din. Ilang hakbang lang yon. Anak, ibili mo nga ako ng toyo.
mamaya na lang nanay, may ginagawa pa kasi ako. Amen. Is it a sign of maturity? Sign po ba yun ng isang mature na? Kung ang magsasalita niya sa akin ay katulad ni yung batang yan, si Jing, maaaring acceptable ko pa. Mamaya mama, laro pa ako eh. Okay lang. Pero yung mga age kong ganyan, 10, 12, 14, 15, 20. My God! Anak, ibili mo ako ng toyo. Mamaya na lang nanay. Amen po. Is it a sign of being matured? Is it a sign of growing? No. Hindi kayo growing. You are immaturing. Amen po ba? I love you with the love of the Lord. Next. Hindi rin po tayo mawawalan at hindi rin tayo mababayaan ng Diyos sa body of Christ na tayo po hindi lumago dahil meron na po tayong connection from the head, and which is Jesus Christ alone. Amen. Kaya sabi ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag kang titingin sa tao. Pag tumingin ka sa tao, tiyak, babagsak ka. Baka naman sabihin niyo, ay, sige, maglilingkod ako sa Lord, hindi ako titingin sa tao. Hindi ko natitingnan si brother, hindi ko natitingnan si sister. Hindi po. Huwag niyo po siyang titingnan on the basis of physical appearances. Ang sabi po ng Diyos, titingin tayo sa kanilang puso. Amen. Building up. So God's provide everything we need. Hindi po niya tayo pababayaan as He promises to us. He will never leave us. He will never forsake us. Amen. Amen. Hindi po talaga tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan ng Diyos. He always there. Alam niyo po ang kulang? Ano pong kulang sa atin? Ang tumawag at lumapit sa Diyos. Yun po ang kulang. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na robot. Na isang pindot, dito ka. Pindot pakaliwa. Pindot pakanan. Hindi po. God gave us the freedom. Enjoy the freedom, but do not. Huwag niyo po ito sasamantalahin. Amen? Hindi kayo kayang tibuin, hindi kayo kayang pakialaman ng Diyos unless lalapit ka at hihingi ka sa Panginoon. Amen? Building up the body of Christ. Let's talk about how. Paano po tayo mabibuild up? Paano mabibuild up ang body of Christ? Number 1. Each part must do his or her share. Kailangan po ang bawat isa ay gagawin or gumawa kung ano ang kanyang kayang i-share or ibahagi. Amen po ba? The body of Christ will enhance when each member does or her or his part. Each and every one of us ay nilagay ng Diyos dito. Tayo po ay may kanya-kanyang parte or bahagi sa church na ito. Amen po ba? Amen. Lahat ng miyembro ng body of Christ ay meron pong special gifts. Meron po yan. Kailangan pong gawin natin o isagawa natin kung ano po ang pwede natin gawin. Romans 12, Romans chapter
chapter 12, verses 3 to 8, for the grace given to me, I say to everyone among you to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that has assigned. May kanya-kanya po tayong measure of faith. Hindi po tayo inilagay ng Diyos dito na may pare-pareho ng kakayanan at pare-pareho ng volume ng faith. Maaaring ako po ay 20%, let's say ang faith ko po ay 40%, hindi po tayo lahat dito ay 40% ang faith. Amen? Yes. May kanya-kanya po tayong sukat ng pananampalataya. Verse 4, for as one body we have many members, and the members do not all have the same function. Hindi po tayo nilagay ng Diyos dito na lahat tayo ay tagapaglinis ng church. Amen. Balik, anak. We all have function to fulfill. Meron po tayong kanya-kanyang gawain. Hindi po tayo lahat ay nasa music. Subukan niyo po kung tayong lahat ay nandito sa unahan. Subukan niyo po, picture niyo, kung tayo pong lahat ay nasa music. Sino kakanta dyan? Amen. Kung lahat po tayo ay marunong mag-gitara, ay iisa naman yung gitara, sa tingin niyo magkakaigi tayo. Hindi. May kanya-kanya po tayong function to fulfill. Hindi po lahat ay tinawag na pastor. By the way, sino po dito ang gusto mag-pastor? O, di ba wala? O, di ba no? Ulitin ko yung tanong. Sino po dito ang gustong maging pastor? O, di ba wala? O, sino po dito ang gustong maging guro? Wala din. Patatawanin ko naman kayo ngayong bagay ito. Sino po dito ang gusto tagabutas lang ng bangko? O, di ba tumawa kayo? Ha? Tagakain! Wait lang. Amen po ba? Lahat ng member ay may kanya-kanyang function. B, every member is important. Sabihin nyo nga po, ako. Tuloy po sarili niyo dali. Ako. Tuloy sarili niyo dali. Yan, tuloy niyo po, ako ay importante sa Diyos. You are important. Hindi ko mo taga-linis ka lang ng church ay hindi ka importante. No! Dahil ikaw ay tagapag-arrange lang ng bangko sa church, hindi ka na importante? No! Lahat ng gawa dito sa buo, sa loob, or sa body of Christ, kahit yan ay maliit or pinakamaliit, mahalaga ka sa Panginoon. Alam niyo po, hindi ko po inari sarili ko ha. I was started sa church. Kami po ay taga-arrange ng bangko. I started. Totoo po yun. Kahit tarin po kay pastor. Hindi po kasi ako dito nag-start eh. I started my Christian journey sa The Lord Reign. Sa site po yun, sa Harvard Extension. Under Pastor Danny Villamayor. I was started. Nagsimula po ako na maglingkod sa Panginoon, taga-arrange ng bangko at taga-map ng sahig. And because you are faithful, the Lord will promote you. Amen? Kaya kung ano man ang pinagagawa ng Diyos sa iyo, sa body of Christ, maliit man yan, akala mo lang maliit, pero yan ay malaki
sa Panginoon. You must fulfill your function. Kaya po may mga Kristiyano na hindi lumalago dahil una, hindi pinagagamit sa Diyos ang gift na ibinigay niya. I do believe meron po tayo na kanya-kanyang gift na ibinigay ng Diyos. Try to discover it. Maaaring marunong kayong tumugtog ng gitara, hindi nyo lang alam. Discover it. Di ba? Okay. Totoo, tama po ba ako? Hindi mo malalaman ang lasa ng adobo kung hindi mo siya titikman. Tama? Am I right? Paano masasabing masarap ang isang pagkain kung hindi mo titikman? Ganon din po sa gift ng Diyos. Paano mo malalaman ang gift mo sa Panginoon or ang function mo sa body of Christ kung hindi mo susubukan? Wala namang masamang sumubo. Tama? Diba sa school? Or sa inyo, sa pag-aaral nyo? Diba lahat sinusubukan nyo? Amen? You solve the math problem the best way you can. Pero at the end, mali pa din. Nangihinayang ka ba? You don't have to. Ang importante doon, sinubukan mong isolve. At pag hindi mo na kayang isolve, try again. Ang nangyayari po sa mga Kristiyano, pag nabigo na sa isang bagay, hindi na magpapatuloy, uupo na lang. How can you grow? Paano ka lalago? Amen po ba? You have to try everything. I-function mo kung ano yung mga gusto mong gawin. Amen po ba? Nanood po ako ng Showtime. Sino na dito ng Showtime? Showtime, hindi. Sino mga kapuso mga natin? Sino po dito ang kapamilya? Sino po dito ang kapuso? Wala din. Ano kayo? Kapatid. Ano ba? Cocomelon. Diba? Meron yung host po nagtanong sa contestant. Naniniwala ka ba ng tao, naniniwala ka ba na merong taong walang talent? Sino po dito naniniwala na may taong walang talent? O, diba? Hindi kayo makataas? Because you know in yourself, may talent kayo. At alam niyo po ba sinagot ng contestant? Aba, hindi po ako naniniwala ang tao ay walang talent. Ang matulog ay talent. Alam niyo po yun? Ang matulog ay talent. Oo nga naman. Inisip ko po yun. I try it over and over. I think it over and over. Oo nga naman. Ang pagtulog ay talent. Aba, mayroon kayo taong hindi makatulog. Ba ako? May mga tao pa hindi matulog. Kaya kahit anong gawin mo, talaga hindi makatulog. Aba, ay talent pala talaga ang matulog. Pero, kawawa naman ang Church of Christ. Kawawa naman ang body of Christ kapag ang talent mo lang ay matulog. Kawawa naman ang body of Christ. Mga minsan-minsan ay sabihin mo ay, boy, gising. Talento din ang pag-gising. Tama? Amen po ba? Now, balik po tayo. Each part must do his or her share. Letter B, every member is important. Hindi po kayang sabihin ng mata na hindi ko na kailangan ng kamay. At hindi rin pwedeng sabihin ng kamay na hindi ko kailangan ng mata. Amen. Alam niyo po yung quote ng mga matatanda, yung mga kasabihan ng matatanda, ang sakit ng ang sakit ng kalighingan, dala ang buong katawan.
Sample. May i-like natin. Sino po dito nakaranas na sumakit ang ngipin? Tama? Subukan niyo kung sumakit ang ngipin. Dala ang buong katawan. Ano ba? Am I right? Subukan niyo po. Ay, huwag niyo subukan pala. Sana ma-experience niyo. Di ba? Normal naman, di ba? Nakaka-experience tayo. Nasakit ang ngipin. Dala po lahat. Masakit ang ulo, mabigat ang katawan, ayaw nang bumibo, gusto na lang ay nakahiga. Tama ko. Tapos pag tinanong ka pa, parang leon, no, tungal. Huwag kang matatanong at masakit ang ngipin ko, yakarin ka sa akin. Tama? Dala ang buong katawan. Ganun yun. Kapag hindi nagpo-function ang isa sa atin, masakit or nakakaranas ng hindi magandang takbo ang body of Christ. Kaya kailangan, kung mata ka, maging mata ka. Kung ikaw ay ilong, maging ilong ka. At kung ikaw ay maging kamay ka. At kung ikaw ay paa, maging paa ka. Function. Hindi naman siguro maganda kung hindi nagpo-function ang bawat parts of the body. Amen? So, kailangan magpo-function po tayo. Amen? Discover your gift. Amen? Discover your gift. Yan po yung nasa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 22. Basahin niyo na po lang yan. Amen po? Kung ang meron tayo pong gift ay pag-exhort, exhort! Kung meron po tayong gift ng service, then service! Ako nga po minsan nagpapasalamat, namimiss ko tuloy yung sakya ni Brother Christian. Kasi kapag may, kasi po, gamitin po namin, siya po nagiging driver namin. Siya po nagiging driver namin. Kaya Lord, salamat po sa gift of driving. At least si Pastor Christian, si Brother Christian ay nagagamit po namin. And it is a gift, akala mo driver lang. Hindi po, driver siya. Hindi lang yan. Driver. Driver lang po ako. Hindi, I am a driver. Janitor lang po ako. No, I'm a janitor. Dahil nagpo-function, malaki po nagagawa niya. Amen? Kung kayo po'y tagalinis ng church, do it for the glory of God. And the God will promote you in due time. Amen? Ako naniniwala ako dito. Yan. Tingnan niyo po yung mga kalapit ninyo. Yan yung mga nasa kalapit ninyo. In due time. In God's perfect time. Magpa-function na kung ano man ang ibinigay na calling ng Diyos sa inyo. Amen? Amen. So each part must do his or her share to building up the body of Christ. Sama-sama po tayo. Amen? Function. Kung ikaw po'y tagapaglaba ng kurtina, maglaba ka na lang. Laban mo na lang. Do your part. Amen? Hindi po ako marunong maglaba, pero thank God, tinuruan na po ako ng Lord maglaba. Sino po dito marunong nang maglaba? Hindi marunong maglaba. Yan. Alam ko hindi ka marunong washing machine pag alam nyo po, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil tinuruan niyo po ako maglaba. Alam niyo kung saan po ako nagsimula? I started washing first panyo. Sige, pagtawanan niyo ako yun lang gusto ko gusto ko po kasing matuto. Ang unang-una ko pong pinag-aralang labahan ay panyo. Di ba? Parang katawa-tawa na po. Pero nagpatuloy ko yon. Then after panyo, I started naman, and the next one naman is medyas. Di ba? Parents, di ba hirap maglaba ng medyas? Mahirap, di ba? Ano po? Nanay, mga nanay, especially, ang
Ang hirap maglaban ng medyas. Kaya kayo mga kabataan, galingan niyo naman ang paggamit ng medyas. Please take care of kala niyo no, ang gaganda ng mga medyas natin. Pagbubad ninyo, sino maglalaba? Nanay. Pero ako po, nagpapasalamat po ako sa Lord, tinuruan po niya ako maglaba. Alam niyo ba kung saan ko nilaban? Underwear. Opo. God promoted me. Kasi ayoko maglaba eh. I hate maglaba. Sa totoo lang po, I hate maglaba. Hate na hate ko po yan. Pero God corrected me. Yan po yung sinasabi ng Diyos na binabago ako ng Diyos araw-araw. Amen? Kasunod, sando. O, di ba palaki? Tapos, t-shirt. Ay, di pala. O, t-shirt. And then, shorts. And then, pants. And then, pillowcase. Yung pillowcase po muna. At hindi lang hirap maglaban ng kumot. Ang daki-daki, my God, pinapalaundry ko yan. Di ba? Sabi mo sa akin, may laundry naman. 150 lang per day. Pero hindi po ako nag-ano doon. Hindi po ako nag-lean doon. I try to teach myself. Kasi sabi ko, ang mga anak ng Diyos ay may a Christian must be teachable. So, kailangan matuto. So, natuto po ako maglaba ng pillowcase. Tinaray ko po maglaba ng towel. Talaga po ang hirap maglaba. My God. Yung magkaganyan-ganyan pa po. Bedsheet and everything. Hindi rin po ako marunong magluto. Sino dito marunong magluto na? Ay, thank you. Hindi po ako marunong magluto. Tinuruan din po ako ng Panginoon dyan because kailangan mag-function ito eh. Kailangan mag-function ng mga anak ng Diyos ay kailangan marunong magluto. Paano po tinuruan ng Diyos? Kahit dito po sa church, dito po sa body of Christ, marami pong itinuro ang Diyos sa akin. Marami pong itinuro ang Diyos sa akin para po ako ay lumago. Ang unang-una ko po pinag-aralan na lutuin ay hotdog. O, di ba ang hirap magluto ng hotdog? Kasi takot po ako sa mantika yung na ganun yung takot na takot po ako dyan. Kaya ang ginawa ko hotdog muna. At least yung hotdog, pag initsa mo doon sa kawali, bahala ka dyan. Next, itlog. Natuto na po ako magluto ng itlog. From ano yan? Australiano? Or scramble? And then sunny side up. Dahil po, wala namang kaulam yung aking kundi tinapay, ay ang tinapay naman po, ba gusto mong init, pero naman toaster. Paano kung walang toaster? Ginawa ko po, pinaak ko, nagpalit ako ng kawali, inilagay ko doon, uminit man. O di ba, may imposible ba? Wala. Walang imposible sa gustong matuto. Amen. And then and so on. Natuto po ako. Sino po dito ang pihikan sa pagkain? Juicy po ba ito? Juicy sa food. Walang ibang kinakain kundi manok. Pritong manok, adobong manok, inihaw na manok, lahat manok. Amen po? Amen. Di ba wala nang na-amen? Amen! Tinutuhan po, ako number 1 akong pihikan sa pagkain. Oh my! Pihikan po ako. Ako po ay, sabi ko sa akin isang pastor, ako daw po ay maarte sa food. Totoo po yun. Pero when ako po naging Christian,
Lahat po ata ng pagkain, kinakain ko na. Pati ata damo, kulang na lang damo, kainin ko na din. Uy! Ang kangkong ay damo. Di ba leafy vegetable ay damo? Sige, search mo yun. Leafy vegetable. Amen! Each part must do his or her share in order to build up the body of Christ. Gawa tayo, function tayo. Huwag natin sabihin hindi natin kaya yan. Kaya mo yan! Because God is with you. Is there anything impossible with God? No. Wala. Next slide, please. Next. How to build up the body of Christ? The strong must bear the weak. Because we must understand sa ating body of Christ ay meron mga tinatawag na baby Christian. Ay, hindi na po baby yun na, damulag na po yun. Baby Christian. 1 Thessalonians 5:14 said, and we urge you. O, tingnan niyo po yung word. Nakita niyo po yung word na urge? Sabi po ni Pablo, and we urge you, brother, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, and be patient with them all. We need to understand that there is always a baby Christian in our church. Amen. Sino ba dito mga baby? Baby ka pa? Oh, man. Feeling baby. Ayun. Talagang pinaganda pa yun. Hindi lang baby, feeling baby na lang. Ay, feeling mo lang yun. Huwag kang masyadong manahan sa feeling mo, mandaraya yan. Oo. Kaya mga sinasabi mo feeling gwapo, feeling mo lang yun. Pero, ang mga anak ng Diyos, o di ba, lagi kong panalag, I am perfectly and wonderfully made by God. Wala kang may pipinta sa akin because I am perfectly and wonderfully made by God. So, guwapo ako. Turo yung sarili niyo, dali. Kamay sa taas. Mga kapatid, dali. My beloved brethren, turo, kamay. Turo yung sa inyo. Guwapo ako. Maganda ako. Kahit hindi ako kumakain, maganda ako. Kahit hindi ako uminom, maganda ako. Ano daw pelikula yun? Wala ba? Pelikula yun, akala niyo. There is always faith in Christian. Meron po talaga mga dadating na mga baby Christian. By the way, yung ating bisita, yan po ay bisita namin. Baby Christian yung mga yan. O, diba? Wala sila na lang. Gagantuhan sila din. Diba? Baby Christian yung mga yan. Diba? Baby Christian yung mga yan. Wala pa lang siya masyadong alam pagdating sa born again. Kaya kailangan i-evangelize na ni Brother Dave. Sino ba dapat ang mag-evangelize sa mga yan? Kundi si Brother Dave. Neighbor mo yan eh. Alam mo, pumunta pa ako ng Candelaria, mas malapit namang contact. Tama ba ako? Yan. Kaya kung nung nakikita mo kay Dave, imitate. Gayahin na si Dave. Yan. Si Dave ang magiging ehemplo nyo. Tama ba? Magiging example nyo. Kaya ikaw, Dave, dahan-dahan ka ng pagkilos at pananalita. Dahil every moment, titingnan ka niyang tatlong yan. Pag nagkamali ka, sasabihin ng tatlong yan, ay, ganyan pala word again. O, di ba nadamay pa kami? Huwag ka naman damay, ikaw na lang. Joke. Di ba? We need to understand that we have our own weaknesses.
unang-una natin gagawin, ang unang-una po natin hakbang ay tanggapin, admit to ourselves na lahat po tayo na kanyang-kanyang kahinaan. Amen po ba? May kanya-kanya po tayong kahinaan. Kaya lang, sa body of Christ, meron din naman mga taong strong. So ano gagawin ng mga malalakas na to sa mga mahihina? Itaboy, lakitin, i-down. Tama? Mali! Tayong mga malalakas ang magbubuhat